Maiikling sagot, hanggang sa inabaan ko na o nagbabasa ako ng teksto dahil doon nagiging positibo yung tingin ko sa sarili ko. Ang saya-saya ko pag nasa ministeryo ko. Kasi puro pangako ni Jehovah yung pinapakipag-usap ko. Napapatibay na ako, napapatibay ko pa yung iba. Iba yung saya pag alam mong nakakatulong ka. Kapag pinag-iisipan ko kung gaano kalaki yung ipinagbago ng pananaw ko sa sarili ko, ang laki ng pasasalamat ko kay Jehovah at sa disiplina niya. Hindi na ako nakakonsensya ngayon. Ang saya-saya ko na talaga. Sa karanasan ni Sister Seco, huwag tayo magpatahig sa kalungkutan. Bagos magpatuloy na maglingkod kay Jehovah at mayang isang masayang puso. Kasama sa mabuting balita na ipinangaral natin ay ang katotohanan, nilinis na tayo ng dugo ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan. 1:1:7-9. Anong aral? Binigyan tayo ni Jehovah ng atas, tiyak, siguradong tutulungan tayo ni Jehovah na magampanan nito. Tandaan ang magandang halimbawa ng Apostol Pedro na ipinakita ng ating Panginoon Jesus, kahit ginamang tayo sa itinuro niya at ang ating Diyos na Jehovah sa kanilang kapatawan. Patuto mula sa ating mga pagkakamali. Huwag magsisi tayo, huwag magkasala muli at mag-focus sa pangaral ng mabuting balita. Kaya, malalabanan natin ang mabuting balita ang sobrang pagkakonsensya. At talagay naman yung Brother Enzo Manse, elder sa Pangilinan Congregation, alabanan na ang susunod na bahagi ng simposyon nito. Gamitin ang mabuting balita para talunin ang masamang balita, mga pangyayari sa mundo.
basahin natin ang pinakamagandang balita sa balat ng lugar. Kaya ano po ang aral? Kahit nakikita namin ang masasamang nangyayari sa mundo, at kahit naapektuhan tayo ng masasamang ugali ng mga tao, alam natin na ito ay katuparan ng mga pulang sinabi ni Jesus. Oo, palala ang kalagayan ng mundo at apektado tayo. Parang doon ang barko na sirang-sira na at papalunod na. Pero kung tingnan, meron tayo po. Oo, may pag-asa. Pag-asa ng ulo ng kaharian ng Diyos. Sa papapanood ng video, pansinin kung paano nilaban ng isang tayo ang pagkasira. Nung mag-umpisa yung COVID-19 pandemic at sumabay yung limahan sa buhay, lagi na akong nanonood ng balita. Nakatulog na ako sa TV, sa computer, kahit sa cellphone ko. At kapag babad ka sa balita, tatatak sa isip mo yung mga nakikita mo. Hindi naging maganda yung epekto mo sa akin kasi sobra na akong nai-stress. Ang laki din ang oras na nauubos ko dahil ko. Tapos yung lagi kong napapanood ng mga balita. Napansin ko, yun na lang ang tumatakbo sa isip ko. Para bang yung ginagawa ko, dinala ko ba sa nakikibalita? Kasi pati ako na mong problema. Di na tuloy ako makapag-focus sa mga dapat kong gawin. Posibleng hindi mo agad mapapansin na nasosobrahan ka na pala ng pagtutok sa balita. Yung naging manlaban mo, yung mabuting balita ni Jehovah at yung magagandang pangako niya, yun yung balita na dapat kong ipasok sa isip ko. Kaya mas maraming panahon yung ginamit ko para palibahin yung pananampalataya ko kay Jehovah. Mas naging busy din ako sa mga aral. Dahil doon, mas napalapit ako kay Jehovah. Hindi na rin ako nag-aalala at naging panatag ako. Yung mga tao ngayon ay interesado sa balita kasi gusto nila malaman kung ano mangyayari sa linahan. Kaya napakahalaga ng gawain natin kasi gusto natin makita nila na may magandang kinabukasan magiging kay Santa. At dahil sa karya ng Diyos, pag nalaman nila yung magandang balitang yun, magiging masaya sila. Kaya, gaya ng huli, saan tayo dapat mas malinisip? Sa panonood ng isang balita na nakaka-stress o sa pangalan ng mabuting balita na nakaka-refresh? Tandaan, si Jesus na nagkakasabi na ipangalan ng mabuting balita ng kaharian. Ang pangalan ko kasi ay parang restitution, ibo ka. At tayo, yung miyembro ng restitutive. Ano ang ating mission? Ang sabihin ng mga tao sa papalubog ng sistema ito at dalhin sila sa pinakasin na evacuation area ng organisasyon ng Jehovah. Kaya, masisiraan ba tayo ng loob kapag hindi tinatanggap ng mga tao ang mensahe natin? Hindi. Kasi si Jesus, di ba? Kung hindi lang naman tumanggap sa mensahe niya. Pero, masisiraan mo siya ng loob. Hindi. May dalawang bagay na tumulong sa kanya. Una, pagiging positibo. Sa Lucas 10:21, si Jesus ay nasaya sa
nawawala at gagawin pa niya para sa iyo. Kaya salamat sa inyong masigasig at buong pusong pagganap ng ating ministeryo. Very good po kayo. Tandaan, mahal na mahal kayo ni Jehovah, Jesus, at pinagkatuwala niya sa iyo ang isang napaka-espesyal na alas. Alas na magdala ng mabuting balita o mabuting balita para talon ang masama. Tatalakay naman Brother Joseph Alexander Cahayo mula sa College of Religion ng Palipahan Institution. Nabibig ang mabuting balita para talunin ang masamang balita pagkasilan. Lahat tayo ay nakakatanggap ng masamang balita. Naranasan niyo na ba ang kamatayan ng kinakala sa buhay? Hindi kayo madayag ng isa nakamamatay sa buhay. Hindi kaya mawalan ng trabaho sa panahon na kailangan ng inyong pamilya na matugunan ang kanilang mga pamilya. Sa iba't ibang panig ng David, marahil hindi nawawala sa ating mga panalangin. Yung mga matinding pag-uusig na naranasan ang ating mga kapatid. Halimbawa sa Russia at Ukraine, na kailangan nila ng lakas ng loob upang mapata ang kanilang pag-uusig. Kaya tamang-tama yung pinapagin dito sa Noah 14 verse 22 at unang Pedro 5 verse 9 na ang unay ng mga Kristiyano ay daranas ng maraming pag-usig bago sila makapasok sa kanilang Diyos. Pero bilang mga nagmamalasakit na Kristiyano, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, pananagutan natin na patibayin ang ating mga. Kung minsan, sila mismo yung lalapit sa atin para humingi ng tulong. O kung minsan naman, maganda na tayo yung mag-usap ng amin sa kanila. Kaya sa huling bahagi ng symposium na ito, pag-uusapan natin kung paano tinalo ng mabuting balita ang masamang balita base sa ginawa at sinabi ni Jesus. Gumamit si Jesus ng dalawang pamamaraan para palakasin ang loob ng kanyang mga lingkod. Una, pinagiginhawa ni Jesus ang mga inaabihan ng sisiraan ng loob na lumalapit sa kanya. Pangalawa, para maginhawahan ng iba, itinigin ni Jesus kung ano yung nagawa ni Jehovah, kung ano yung ginagawa niya, at kung ano pa yung kaya niya tuloy para tulungan ang kanyang mga lingkod. Hindi pag-usapan natin yung una, paano mawag pinagtitibay ni Jesus kung nakasisiraan ng loob? Matutulungan tayo niya kung babasahin natin yung Mateo 11:28-30. Pag-isipin mga kapatid, para makita natin kung ano yung pangmalas ni Jesus sa mga lingkod niya at kung paano niya tayo pinagtulungan niya. Mateo 11:28-30. Pag-isipin si Bibig ako sa aking kapuso. Ganito yung sinasabi. Lumapit kayo sa akin, lahat kayo na pagod at nabibigatan at magiginawahin ko kayo. Pasilitin niyo ang pamatok at patuloy kayo sa akin dahil ako ay maninawa ng mapagpapabak at magiginawahan kayo. Dahil ang pamatok ko ay madalitin at ang pasan ko ay kaya bagay sa binasa natin teksto, makikita natin pinapadama ni Jesus sa atin na ang pamatok niya ay madaling-dali at ang pasan niya ay magaan. Bakit? Kasi katuwang natin si Jesus sa pagbuhat ng pasan na iyan. At alam niya kung ano yung ating pinagdadaan. Halimbawa, kung babasahin natin itong Mateo Kabanata 12:15-20, makikita natin kung paano itinutuloy ng Panginoong Jesucristo ang mga lingkod niya. Mapabasa natin dyan, itinutuloy tayo bilang bugbog na takbo at aandap-andap na siya. Ang bugbog na takbo sa Biblia ay karaniwan ang ginagamit para lumarawan sa kawalang katatagan at pehina. Yung expression naman na aandap-andap na siya, alam niyo ba yun? Sisid ng buwan na merong linong litso, linong litsa na merong langis na kulibo. Kapag nabubos na yung langis na kulibo, unti-unting namamatay yung apoy, nagbabaga, uusok, at mamamatay na. Ano yung ibig sabihin ng expression na ito? Ibig sabihin lang, alam ni Jesus yung mga nangihina at lubusan siyang malapit doon sa mga alam niyang kapatid na malapit ang sugo. Kaya yung bulan dito sa Isaiah 42 verse 3, pinagin dito na walang nasusugatang takbo ang kanyang dudurugin at walang nagbabagang bilugin siya ang kanyang pamamagitan. Ano yung aral? Ang aral, gaya ni Jesus, pwede na tayo
masasabi tayo sa mga kapatid na humihingi ng pampatibay. At tandaan, kung minsan natin silang nag-iipon ng lakas para lumapit at magsabi sa atin. Yung ikalawang paraan na ginamit ni Jesus ay para maging hawaan ng iba. Iniingat yung mga nagawa ni Jehova, kung ano yung ginagawa ni Jehova, at kung ano yung kayang gawin ni Jehova sa hinaharap. Halimbawa dito sa Mateo, kabanata sa 31 hanggang 33, iniin ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok na alam ni Jehova yung mga kinakaharap nating problema. At alam niya kung ano yung ating mga inipapahan. Sabi nga dito, iaakit natin yung basa natin sa 6:26 and 28, yung mga ibon sa langit, yung mga bulaklak sa para, dinadamitan niya, pinapakain niya, tayo pa kaya mga libod niya na tao. Kaya bago pa lang magkaroon ng problema, kung ano yung mga nararanasan natin problema, alam ng Diyos na yung ating pangangailangan. At paano niya ito ginagawa ngayon? Hindi ba hindi natin nararanasan na nagkukulang tayo? Inilalaan ng Diyos na Jehova yung lahat ng ating pangunahing pangangailangan sa tamang panahon. Dahil ito yung pangako ng Diyos na Jehova sa kanyang sambahan. Kaya kung ang ating pananampalataya ay malakas, alam natin na ikilos si Jehova sa tamang panahon. At maaari tayo maging kasangkapan na tulungan ng iba na pinag-iinaan natin. Sinasamantala din ng Panginoong Jesucristo ang mga pagkakataon para ipakita yung maaaring gawin ng Diyos ni Jehova sa hinaharap. Halimbawa, yung pangyayari sa lusod ng Nain. Nakita ni Jesus doon yung malungkot na eksena na mamatayan ng babaeng paro ng kaisa-isa ng anak. At wala na siyang asawa, wala na siyang mahihiyahan na anumang hinalpis niya sa buhay. At maaaring naiisip niya na wala nang mag-aalaga sa kanya kapag ulit siya. Pero ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ano yung kanyang naging reaksyon? Lubha siyang antig doon sa kanyang nakita. Siya ay nahabang sa kanya. Hindi na kailangan makagip yung babaeng balon o makaawa sa kanya na buhayin mo yung anak ko. Usang loob na binuhay ng Panginoong Jesucristo ang anak ng babaeng balon. Kaya makikita natin yung pagpo na yun. Gago masaya yung babaeng balon. Marahil naisip niya na meron ang mag-aalaga sa akin kapag ako ay kumanda. Hindi na ako mag-usap. Kaya sa pamamagitan ng mga himala ni Jesus, binigyan niya tayo ng pakikin kung ano maaaring gawin ni Jehova sa hinaharap. Papawiin niya lahat ng kapagyarihan na nararanasan natin sa akin. Kaya yung aral, tulad ni Jesus, huwag natin hintayin na pumunta pa sa atin yung kapatid para humihin ang pagpatibay. Kapag nakikita natin kailangan niya ito, ibigay natin yung pampatibay doon sa kanya. Kaya sa anong paraan pwede natin yung ikapin sa ating kombinasyon. Una, pahalagahan natin yung mga pagsisikap at magandang katangian ng mga kapatid. Malaking pagsisikap yung ginagawa ng mga matatanda, mga elderly sa ating kombinasyon. Dahil nagula na nakakadalo at nakikibahagi sa ministeryo. Maaari natin silang papurihan at pakibahin. Ikalawa, maaari natin samantalin yung mga pagkakataon na mapatibay natin yung iba. Una, pwede natin sabihin na kapag lagi natin nakakasanayan na lagi tayong nagpapayo at tumutulong sa kanila, darating ang sitwasyon na kapag tayo naman yung kailangan ng payo, makukuhanin natin. Ikatlo, pwede rin tayo maging tayo at ispisipiko. Magulang ba tayo na merong pinapalaking mga anak? Maaari natin sabihin sa ating mga anak yung ispisipikong pagsulong na pinapahalagahan natin sa kanila. Sa ganitong paraan, mapanutibay natin sila. Pero di ba mga nagsusulong ina sa ating kongregasyon, pwede rin natin silang bigyan ng papuri na sabihin natin na hinahangaan natin ang iyong pagpapalaki. At hindi mo napapabayaan at sa pratikong pagsasabi mo sa iyong mga anak kahit mahirap ang iyong sitwasyon. Kung gagawin natin ito, malaki yung maitutulong natin para tumibay ang loob ng ating mga anak. Kaya makakapanood tayo ng video, tingnan natin sa video na ito kung paano tinulungan ng isang kapatid ang isang sister na namatayan ng pinapalsin. Masayahin ang asawa ko. Napaka-energetic niya at napaka-mapagmahal. Kaso, nagkasakit siya. Kailangan ko ng tulong para malagaan yung pamilya namin. Kaya naisip namin lumipat ng Texas. Paalis na kami noon. Tapos sabi niya, meron lang daw siyang kailangan check doon sa truck. Kaya
dun sa ilalim. Tapos biglang kumalaw yung truck, nagulungan siya. Kaya bumaba agad ako ng kotse at pagkakita ko, hindi na siya umihina. Patay na siya. Hindi ko mapaliwanag. Ang hirap. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala kami mapuntahan kasi lahat ng gamit namin nandun na sa truck. Pero may isang sister na dumating. Sabi niya, doon muna kami sa kanya. Nung araw ng libing, ayoko na munang isipin kung anong mangyayari. Niyayin na kami kumain sa kusina. Ang liwanag doon, maliwalas. Ang sarap sa pakiramdam, ibang-iba sa nararamdaman namin. Ang dami niyang inihanda para sa amin ng mga anak ko. Nag-pray kami, nagbasa ng Bible. Pinag-usapan din namin yung teksto sa araw na yun. Ang laking tulong noon para makapag-focus kami sa pag-asa ng pagkabuhay muli. Kaya hindi na ako nag-aalala. Pakiramdam namin, kaya na namin magpatuloy sa buhay. At alam namin, nandiyan si Jehovah, tutulungan niya kami. Nung una, parang wala na kaming kapag-asa. Pero dahil doon sa mabuting balita na shinare ng sister, ngayon, masaya na kami. Yun ang gusto ni Jehovah na maramdaman namin. At yung ginawa sa amin ng sister nung umagang yun, yun yung nakatulong sa amin para makapag-focus kami sa pag-asa. Kaya ano yung pagtutuhan natin doon sa video na napanood natin? Una, kapag may humihingi sa atin ang pagpatibay, maging maawain at nakakunawa. Dalawa, mag-usap lumapit sa mga kapatid para patibayan sila gamit ang kaya bilang sumali mo sa buong symposium nila, laging magwawagi ang mabuting balita. Gaya ng binanggit ko sa umpisa ng symposium, alam ni Jesus kung epekto ng mga masasamang balita sa mga tao. Halimbawa yung chismis, yung napamagabang ng konsensya, yung mga pangyayari sa mundo, at yung pagkasira ng mundo. Pero ginamit niya ang mabuting balita para labanan ng masamang balita. Sinabi at ginawa ni Jesus kung yung kailangan ng mga tao at ibinigay nito sa kailangan nilang panahon. Ang pinakamahalaga, nakita sa lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus ang gagawin ng kaharian sa lahat. Dahil Jesus, gamitin natin ang mabuting balita tungkol sa kaharian para labanan ang masamang balita. Salamat mga kapatid. Kapatibay kami sa mga mahayag ninyo. Ano ang tutulong sa atin na manatiling masigasig at masaya sa ministeryo natin? Tatalakayin sa susunod na symposium ang 3 bagay na makakatulong sa atin. Pakilala ng bawat tagapagsalita ang susunod sa kanya. Pakisuyo makinig na mabuti kay Brother Michael L. Daya mula sa East Congregation, Calauan, Laguna, habang inihaharap niya ang unang pahayag na gustong-gustong ihayag ng mabuting balita, hindi lang gawain ng mga apostol. Ano ang salo ninyo mga kapatid? Ikaw dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Ikala ka bilang isang masigasig na tagapagpahayag ng mabuting balita. Kung meron kang pagdadayos na palaging ihayag ang katotohanan sa iba, dapat ka sa komunikasyon. Ang totoo, gusto niyo ba lang maging masigasig tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita? Gusto
Ang totoo, hindi lang ang salita ni Jehova ang gumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Gumaganap din sa lahat ng lugar ang tungkol sa pananampalataya ninyo sa Diyos, kaya wala na kami kailangan pang sabihin. Napansin niyo ba sa binasang teksto yung salita gumaganap? Na sabihin ni Apostol Pablo ang salita gumaganap, ipinakita niya na hindi lamang yung mga apostol yung may pananagutan ng mga araw, kundi lahat ng mga Kristiyano. Batay pa rin sa Iskanilog sa teksto, yung liit yung salita ni sinabi ng gumaganap, pwede itong lumarawan sa isang tulog na umaanong pa sa lahat ng direksyon. Kaya sa iwa, yung katotohanan para magtulong na umaanong pa sa lahat ng direksyon dahil sa pangalan ng mga Kristiyano. Pinalaganap ng mga Kristiyano sa Thessalonica ang salita ni Jehova sa mga Romanong lalawigan ng Macedonia, Akaya at iba pang lugar sa lahat ng direksyon. Kaya pinapakita nito na hindi lamang yung mga apostol doon ang dapat mangarap, hindi lahat ng mga Kristiyano. Sinabi ko ni Jesus sa Mateo 24:14 at 28:19, yung mabuting balita ng kaharian ay mapangaral sa buong lupa, sa buong mundo. At sa pamumulan ni Jesus, gagawin ng mga alagad ang gawain nito hanggang sa katapusan ng sistema. Sa ngayon, pananagutan din ang bawat Kristiyano na ihayag ang mabuting balita. Pero dalawang dahilan kung bakit gusto natin madama yung pananagutan na ihayag ang mabuting balita. Yung una, kapag tayo ay nangangaral, ipinapakita natin yung ating pananampalataya. Pinigin pa yan ng Apostol Pablo sa sinabi niya sa Roma 10:10. Sinabi niya, kung hayagin natin sila sa isa-iba ang ating pananampalataya, tayo ay maliligtas. Kaya, hindi sapat na basta nananampalataya ang isang Kristiyano. Dapat rin niya sabihin ito o ihayag sa iba. At yung pangmadlang pagpapahayag, pagpulit yung pagpapahayag ng ating pananampalataya, hindi lamang ito isang beses na gagawin na parang bang bautismo. Ito ay isang patuliyang gawain, isang masigasig na pagpapatuto sa banda. May dalawang dahilan kung bakit gusto natin madama ang pananagutan ng pagpapahayag ng mga malita. Dala mo pala yung malaki. Kapag tayo ay nangangaral, hindi maligtas ang buhay ng mga nakikinig. Dapat ito lang ang dinala mo. Sa ating mensahe. Kaya kapwa tayo at yung makikinig sa ating mensahe, pwedeng maligtas. Hindi ba may inang ng mga dahilan yan para maging masigasin tayo sa pangaral? At yan ang yung atas na mangaral ay galing kay Jesus. Iniyak sa atin na bibigyan tayo ni Jesus ng lakas para magawa ang pananagutan, ihayag ang mabuting balita. At makakasalit tayo sa tulong ng mga anghel na kayo tayo tulong sa mga taong gusto makinig ng mensahe natin. Sa mapapanood na video, tingnan ko paano napakilos na mangaral ng mag-asawang Bible study ng mga saksi ni Jehova. Ayos, natapos natin yung araling kwento. Tingnan nyo itong subukan ito. Mag-isip na isang tao na pwede mong makahalan. Isipin kung ano ang sasabihin mo at kung paano at kailan ito sasabihin. Ang dami naman namin assignment. Kaya niyo yan? Tara, may
Wala akong panahon sa ganyan. Ang dami-dami problema sa ngayon eh. Pati business ko, apektado. Kaya ang dami na lang isipin ngayon. Pero may mas mahalaga ba sa inyo, Is? Oo, yung kikitain natin. Alam mo, wala talagang pakialam tong kapatid mo. Kasalanan ko ba kung ang gulo-gulo ng mundo? Kaya ba? Anong sabi niyo? Wala akong inasabi. Mahirap talaga yun. Na-share yung mga natutunan nyo. Para sa amin kasi, yung ganitong mga bagay, dapat yun, sabi na lang. Ayaw kasi namin na nililip at niwala namin sa iba. Hindi naman tayo nanginginig, pero Ganyan din kami nun. Ayoko ang mangaral noon. Hinahin sumagi sa isip ko eh. paano niyo nagawa? Habang nag-aaral kami, mas lalo namin naiintindihan na nung sabihin ni Jesus na bumayo kayo at gumawa ng mga alagad, kinakausap niya kami. Yung anas na mangaral, ibinigay yun ni Jesus sa atin, sa bawat isa sa atin. Minsan, pakiramdam namin, hindi namin kaya. Totoo, di talaga namin kaya. Kung tayo lang. Pero, naalala niyo ba yung kasunod na sinabi ni Jesus? Makakasama niyo ko. Tama. Alam niyo kasi na mahirap talagang mangaral kung minsan. Pero alam niyo, may tutulong sa atin. I-research niyo to. Tingnan niyo ang Apokalipsis Kabanata 40, talata 6. At nakakita ko ng isang pamangkin na lumilipad sa Ipawawi. At mayroon siyang walang hanggang mabuting balita para sa mga nakatira sa lupa. Maganda yung sinabi dito sa tulong sa pag-aaral. Hindi direct ang nangangaral ng mga anghel sa mga tao. Buti na lang pina-research sa atin ito ni Blake, no? Yung mga anghel pala, nandyan sila para tulungan tayo. Nandyan lang sila. Oo nga. Kasama natin sila. Lalo ba kayo natakilo si mga kapatid na maging pasigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita? Oo, maging ang mga Bible study, papakita mo sa nakakadama yung pananagutan na ibahagi sa iba ang kanilang mga natutunan. Kaya naman, pahalagahan sa atin natin yung pribilegyo na ihayag ang mabuting balita. Sinabi ni Jesus, makiusap sa Panginoon na magpadala ng mga manggagawa ng mga alin dahil marami pa ang alin. Hindi ba sa ating ministeryo, marami pa rin na nagpapakita ng interes sa katotohanan. Kaya, paano natin may papakita yung pagpapahalaga sa pribilegyo ng pangaral ng mabuting balita? Kunyari pa, kung gigilos tayo ayon sa kahilingan ng panalangin magpadala ng mga manggagawa. Ano daw baga, maging pasigasig sa pangaral at paggawa ng mga alagad. Kung gagawin natin ito, kung gusto natin ihayag ang mabuting balita, pinapakita natin o pinapakita ito na pinapahalagahan natin ang pribilegyo ng maging isa sa mga manggagawang ngayon. At kinikilala natin bilang isang Kristiyano na pananagutan natin ihayag ang mabuting balita. Tatalakay naman ni Brother Benedict Cruz mula sa McKinney Congregation Calamba City ang susunod na bahagi ng symposium na ito. Gustong-gustong ihayag ang mabuting balita